Hello everyone, magandang gabi po sa bawat isa and welcome po sa ating Live Connect. Alright, maaari po ba muna inyong i-comment dyan kung maliwanag ang ating audio. Comment nyo po dyan if loud and clear, mga ka-CLGF, mga ka-Live Connect. Welcome po sa ating live streaming ngayon at sa mga nanonood dyan for the first time, we would like to welcome all of you wherever you are. Maaari po bang munang i-comment nyo po dyan kung saan kayo naroroon, saan kayo nanonood para po i-shoutout ko po kayo, no? At maaari bang i-share nyo po rin ang ating live streaming upang marami po ang makapanood ng ating live streaming at makapakinig sila ng salita ng Panginoon. Yun, loud and clear. No? So, shoutout po muna tayo. Batiin ko po muna kayong lahat ng mga nanonood po dito for 2 minutes. No? Shoutout sa ating 30,000 viewers. 31 na. Ayan na. O, sa mga nakakita ko po dito, Pastora Terry, siyempre hindi nawawala po sa ating mga live streaming, no. Shoutout po sa inyo. Sister Rowena Dorado, hello, magandang gabi. Ayan, Sister Nene, ayan, magandang gabi po sa inyo. Sister Elvie, hello, how are you? Magandang gabi. At sa mga nanonood sa atin dyan sa North Caloocan, magandang gabi sa inyo. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Si LGF, sabi po ni Sister Marilyn Caberos, magandang gabi po sa inyo. At syempre, si Mami Sonia nandito rin, magandang gabi. Mami Sonia, Sister Loretta Albia, hello po sa inyo, magandang gabi. Ayan, dumadami na po tayo. Sister Linda Corosa, hello, how are you? Syempre, Pastora Christine Ladao, nandito rin po. Alright? Ayan. Gregorio Tabilia. Tama po ba? Magandang gabi po sa inyo. Pastora Cherry, nandito rin. Celso Perey, hello po. How are you? Yeah, si Sister Helen BR. Good evening din po at shoutout sa inyo at sa mga taga-Sapang Palay. How are you? Jane Trinidad. Uy, hello po. Magandang gabi. Ayan na, dumadami na po tayo. Welcome. Mary Jane Mabilangan, hello po. Shoutout po sa inyo. Shoutout. Si LGF Pagsanhan. Yan, mga taga si LGF Pagsanhan. Kasama po natin. Hello. Sister Dulce Arce, hi. Hello po. Grabe. Maria Luisa Sagun, magandang gabi. Wow, grabe. Juanita Cabalsa. Sister Ching Fong, shoutout. Ayan na. Ayan na po sila. Madami na po tayo. From QC. Wow. Shoutout po sa inyong lahat. Jeric. Yan, Jeric Osidnal. Magandang gabi. Si Jeric to. No, binaligtad yung apelido eh. Landicho. Ayan. Jigs. Hello, Jigs. Shoutout sa iyo. Magandang gabi. At mga kasama natin dyan sa live connect natin dyan sa Bulacan. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Floor. Peña Fiel, magandang gabi po sa inyo. Grabe. Shoutout po. Shoutout po sa inyong lahat na mga kasama namin ngayon. Ayan, meron pa po ba? From Tagaytay. Wow, grabe. Kamusta po kayo dyan sa Tagaytay ngayon? Ayan, 39 na po tayo. So, magandang gabi po sa lahat muli. No? Welcome po sa ating Live Connect. Ito pong Live Connect na ito, ginagawa po natin siya every Thursday. At ang ibig sabihin po ng Live Connect ay living, yung life po dyan ay living in Father's environment. Ibig sabihin po nyo that the original design of God for us ay hindi maging part ng anumang mga organization, religion, denomination, kundi maging part ng kaharian ng Panginoon. Maging part sa environment ng Ama. That's the original. Di ba? Adan, si Eva, at ang Diyos. Yun lang po ang meron noon na kanilang relasyon sa Diyos. Na kung saan, nawala po tayo doon dahil sa kasalanan ng isang tao. Kasalanan ni Adan at ni Eva. Nag-disobey po sila. Kaya nawala tayo doon sa connection. Alright? Nawala tayo doon sa relasyon. Nawala yung original design ng Panginoon. Kaya ngayon po, dito sa ating Live Connect, binabalik lang po natin
ang lahat ng tao na nawala. Even us, before nawala tayo. Nireconnect lang po tayo doon sa life. That's life. Living in Father's environment. Buhay na mayroong Diyos. Buhay na kasama ang Diyos. Amen po mga kapatid. Amen? Grabe. And I'm so excited to share the Word of God sa gabing ito dahil ako naniniwala na itong mga salita ng Diyos ay makapangyarihan na kahit online po ito, kung saan man kayo naroroon, ay may salita ng Lord na makapangyarihan na kayang kumilos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba mga kapatid? Amen? So comment down below if you're excited. Sabi mo, I am excited. Alright? We're gonna start sa salita ng Panginoon. Alright, so ngayon pong gabing ito, this is the title of this message, no? From God and for God. Comment down below. From God and for God. Lagi ko po sinasabi yan, every time I share, no? Or every time I pray, lagi ko po sinasabi, at totoo, that tayo, bilang tao, at bilang tagakaharian ng Panginoon, especially bilang Kristiyano, Kristiyano na may pananampalataya sa Panginoon, Kristiyano na naniniwala kay Lord, Kristiyano na sinusunod si Lord. Because you cannot say that you are a Christian if you are not following Jesus Christ. Kaya ka tinawag na Christian because you are a follower of Jesus Christ. But sometimes, many or some people claim that they are Christian, but they are not really Christians. Amen po ba? Alright? So, pag sinabi mo Christian ka, ibig sabihin, Christ follower. Sinusunod mo yung kalooban ng Panginoon. Amen? Oh. So dahil you are believing in God, naniniwala ka that yung buhay na meron ka ay galing sa Diyos at para sa Diyos. Amen. Are you excited? Alright? So basahin po muna natin, no? Sa 1 Corinthians chapter 6, sabi dito, sabi po dito, nakikita nyo na po ba? 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Sabi diyan, what? Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, whom is in you, whom you have decided from God, and that you are not your own? Ang linaw po na sinabi po dito sa salita ng Panginoon na maaaring narinig na po natin that ito pong katawan, lupa na meron tayo, ito ay templo ng Diyos. Tinitiran ng Santong Espiritu. At sinabi diyan, whom is in you, which you have received from God. Tinanggap natin galing sa Diyos. And, ito maganda, that you are not your own. Ibig sabihin, sa Diyos galing ang lahat. Siya ang naglikha ng langit at lupa. Siya ang naglikha ng mga bagay sa mundo. Siya ang naglikha ng kinatatayuan mo ngayon. Sa Kanya galing yung mga kinakain mo ngayon, yung mga hayop. In fact, inuna niya nga yan bago niya likhain ang tao. So, ibig sabihin, sa Kanya galing. Siya yung naglikha. Even as wala kang pagmamay-ari. Hindi mo pagmamay-ari yung buhay mo. Dahil hindi naman galing sa iyo yan. Binigay ng Diyos yan.
at galing sa Kanya yan. You are not on your own. Ibig sabihin, kung, kung, kung hindi ikaw ang nagmamayari, God is the owner of all. Pag sinabi mong God is the owner of all, walang di isa na, ay, akin tong bagay na to, kasi pinagtrabahuhan ko to, pinaghirapan ko to. Hindi ganon. God is the owner of all. So, hindi mo pagmamayari yung pamilya mo, hindi mo pagmamayari yung trabaho mo, hindi mo pagmamayari yung business mo, hindi mo pagmamayari yung pera mo. Hindi ikaw ang nagmamayari niyan. Si Lord ang pagmamayari niyan. Pag mayroon kayong baby na pinanganak na sanggol, lagi niyo sinasabi that it is a blessing from God. Ina-acknowledge nyo that pinagkatiwala lang sa inyo ng Panginoon yan. Sa Kanya galing yon. Amen? So God is the owner of all. Sabi, you are not on your own eh. So itong buhay po natin, kung dahil hindi po sa atin to, binigay lang ng Diyos, pinagkatiwala po ng Diyos, ibig sabihin, dapat, ito yung gawin natin. We must be a good steward of all. Lahat ng galing po sa Panginoon na binigay sa atin ni Lord, dapat maging good steward po tayo. Dahil hindi sa atin yun. Pinagkatiwala lang po sa atin ng Panginoon yun. Yung blessing na meron ka, kung galing sa Panginoon, dapat maging good steward ka. Tapos sana, hindi mo inaaksaya, hindi mo, para bang, hindi nawawala ng saysay. Kunyari, ito po buhay natin, ay galing ko sa Panginoon to, so hindi ko to pababayaan. Dahil hindi po sa akin to. Kay Lord po to. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Kahit hindi ko po kayo nakikita, pwede mo mag-comment kayo dyan. Ha? Tingnan nyo, sabi na, kaya ito nga pong verse na ito, no, you are the temple of the Holy Spirit. Ibig sabihin, itong buhay natin, itong katawan lupa po natin, no, huwag nating aabusuhin. Dahil ito ay templo ng Panginoon. May santong espiritu na pinagkaloob ng Panginoon na galing po sa Kanya. Kaya, hindi mo ito aabusuhin, hindi mo ito para pababayaan, dahil ito ay galing sa Panginoon. Pinagkatiwala sa iyo. Dapat maging good steward ka. Hello? Tingnan po natin, sabi ng Job dito, isang eksena, alam niyo na po nangyari kay Job, di ba? Nawala lahat ng kayamanan niya, mga pamilya niya, nagkasakit pa siya ng malala, at ito sinabi niya, ang ganda na sinabi ni Job, no? Sabi niya, he said, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I live. At in-acknowledge siya that the Lord gave me what I had. Yun. So, ibig sabihin, wala tayong dapat ipagmalaki na galing sa atin ito, kundi si Lord, kay Lord galing. From God eh. Sabi ni Job the Lord gave me what I had. Amen? So ano man yung mga bagay na meron ka ngayon, yung mga blessing na meron ka ngayon, ina-acknowledge mo ba na si Lord ang may-ari dyan? O si Lord ang nagbigay dyan? Kasi if kay Lord galing, wala tayong dapat ipagmalaki o ipagbayabang. Ganun dapat. Kay Lord Sa Kanya galing Hindi sa atin. Amen? Yung trabaho na meron ako, galing kay Lord yan. O kaya yung lakas
para makapagtrabaho ako, kay Lord galing yan. Yung hininga, kanino galing yan? Kay Lord galing yan. Yung mga kinakain ko ngayon, kay Lord galing yan. Bakit? Because God is the author. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. Wala ka na mga bagay na yan kung hindi dahil sa Panginoon. Amen? Sabi pa ng James chapter 1 verse 17, ha? Tignan nyo to, ha? Everything good comes from God. Yes. Everything perfect gift is from God. Yun. Sa ibang translation, every good and perfect gift comes from our Father in heaven. So, ibig sabihin lang po niya mga kapatid, everything that we have right now is from God. So the question is, ano yung ginagawa natin sa mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Baka nakakalimutan lang po natin, galing pala kay Lord yun. Tapos, inaaksaya lang natin. Tapos, ito po yung mga kapatid, nakakalimutan lang natin na yung mga bagay na meron tayo, pinagkatiwala ng Panginoon, binigay ng Panginoon, tapos hindi siya nakikinabang. Hello! Oh. That's the problem. Nawawala si Lord sa eksena. Pray tayo ng pray, Lord. Lord, sana ibigay mo na, Lord, yung tall, dark, and handsome, Lord. Nung binigay ni Lord, nawala ka na kay Lord. Nakalimutan mo na siya. Oh. Lord, gusto ko yung trabaho, Lord, yung trabaho, Lord, na hindi kita makakalimutan, yung trabaho na hindi makaka-apekto sa church, Lord. Binigyan ka na trabaho ni Lord, nakalimutan mo naman siya. Nakakalimutan mo na magsimba, nakakalimutan mo na magpasalamat kay Lord. Lord, ibigay mo lang itong pangarap ko, Lord. Magsaserve ako sa iyo. Binigay ni Lord, di ko na nag-serve kay Lord. At ang daming nangyayari po ganyan. I am not here to condemn, but I am here para ma-realize po natin na baka nawawala si Lord sa eksena Igaling kay Lord Pinagkatiwala ni Lord, tapos hindi niya napapakinabangan. Lord, dapat, Lord, pagalingin mo ako, Lord. Kapag pinagaling ka, yung kagalingan galing kay Lord, so lumakas ka na, sana gamitin mo yung iyong katawan para mag-serve kay Lord. Para magpagamit kay Lord. Because that's from God and for God. Kaya nga po sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Sabi diyan, so whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. So ano man yung ginagawa natin, dapat nagbibigay ng glory sa Panginoon. Amen? Oh. So isipin mo na, teka. Ito ba ginagawa ko nagbibigay ng glory kay Lord? Bakit? Kasi nga, galing kay Lord to Ito physical na pangangatawan na meron tayo, this is the temple of God. So, ano mang gawin natin dito, dapat nagbibigay ng glory kay Lord. Teka, pag nainis ako, nagalit ako, at nakasakit ako ng kapwa, nagbibigay ba ng glory kay Lord yun? Pag sinabi mo nagbibigay ng glory kay Lord o yung glory ng Panginoon, ibig sabihin doon, nakikita si Lord sa buhay mo. Pag nandaya ka sa timbangan, sa palengke, nakikita ba ang glory ni Lord? Siyempre hindi. Kapag may galit ka sa puso, hindi mo mapatawad, 10 years na, nakikita ba yung glory ng Panginoon? Siyempre hindi.
si Lord nagpapatawad eh. Si Lord nagmamahal. Pag hindi mo ginawa yung ginawa ni Lord sa'yo, hindi nakikita yung glory ng Panginoon. Pero, pag nagawa mong patawarin yung hindi ka patawad-tawad, dahil si Jesus lang ang may kakayanang makagawa nun. Ikaw, naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon, naranasan mo yung pagpapatawad ng Panginoon, nagawa mo rin sa iba, di nakikita na yung glory ng Panginoon sa buhay mo. Dahil nakikita si Jesus Christ sa'yo. Amen? Sabi ng Romans, ito, tingnan nyo ito sabi dyan, tingnan nyo, ganda Sabi niya, Romans chapter 11, verse 6. For from Him, okay, galing sa Kanya, and through Him, and to Him, are all things. Galing sa Kanya, para sa Kanya, to Him be the glory forever. Amen. Lahat ng bagay sa mundo, lahat ng mga nangyayari sa mundo, yung mga magagandang mangyayari pa sa atin, ay yan ay magbibigay ng kalulwalhatian sa Panginoon dahil siya ang may gawa yan. Amen po mga kapatid. So itong buhay natin is from God and for God. Sa ibang translation, tingnan nyo ito Sa Tagalog, sabi diyan, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, nabubuhay ang lahat dahil sa Kanya. Yun ang ganda. Nabubuhay ang lahat dahil sa Kanya at para sa Kanya ang lahat. Hallelujah. Sa totoo lang, wala naman talaga tayo dito sa mundong ito kundi dahil sa Panginoon. Wala na tayong pag-asa Wala na paraan Pero si Lord ang gumawa ng paraan para sa ating lahat. Binigay niya ang kaisa-isang anak na si Jesus Christ, nahirapan, namatay sa cross ng Kalbaryo para sa ating lahat. Para bigyan tayo ng buhay. Bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Bigyan tayo ng buhay na meron tayo ngayon. Bigyan tayo ng kaligayahan, bigyan tayo ng kapayapaan, bigyan tayo ng kagalingan na nagmumula sa Kanya dahil sa Kanya yun. Galing sa Kanya yun. Naway yung mga bagay na binigay ng Panginoon sa atin ay mapagamit din natin para sa Kanya. Kasi yun yung purpose ng Panginoon Nilikha tayo, simulat sa pool pa lang, para sa Kanya. Magbigay ng glory sa Kanya. Kaya, ito po ang pinakahuli natin. Baka nakakalimutan lang natin. Tandaan nyo, comment nyo po dyan. Huwag kalimutan ang Diyos. Dahil kahit kailan, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Namumblema ka, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Nangihina ka, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Nalulungkot ka, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Hindi ka kakalimutan, hindi ka pababayaan ng Diyos. At naway kapag nakatawid ka, kapag gumaling ka, huwag mo kalimutan ng Diyos. Na kapag nag-provide siya, nakaraos ka, huwag mo kalimutan ang Diyos. Kapag nagkatrabaho ka, naging busy ka na, huwag mo kalimutan ang Diyos. Kapag lumakas ka na, huwag mo kalimutan ang Diyos. Pag nakaahon ka na, huwag mo kalimutan ang Diyos. Huwag mo lang aalalahanin ang Diyos sa oras ng kagipitan. Huwag mo lang aalalahanin ang Diyos sa oras ng problema. Alalahanin mo rin ang Diyos kapag wala kang problema. Alalahanin mo rin ang Diyos kapag okay ang lahat. Alalahanin mo ang Diyos kapag nakakakain ka. Alam mo yun, simpleng pasasalamat lang sa Diyos, malakas na bagay na yun. Malaking bagay na kay Lord yun. Amen? Because our life is from God and for God. Yan ang lagi natin tatandaan. It is from God and for God. So itong buhay natin, ano yung ginagawa natin para kay Lord?
Tayo ba ay nagsuserve para kay Lord? Tayo ba ay nananalangin para kay Lord? Nagpapasalamat sa Panginoon? So hindi ko man alam yan, kayo lang po nakakaalam yan, wherever you are right now, baka merong pinapagawa si Lord sa inyo na hindi nyo pa magawa-gawa. Baka it's time naman na gawin natin yan. Sa dami na ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin, sa dami na ng pinatunayan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, siguro ito na yung tamang panahon para tayo naman ang gumawa ng mga bagay para sa Kanya. Maikli lang ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito. Kaya ipagamit na natin ng lubos ang ating buhay para sa Panginoon. Kung sinasabi ni Lord na mag-invite ka, mag-invite ka. Kung sinasabi ni Lord na mag-share ka ng kaharian ng Panginoon, mag-share ka. Kung sinasabi ni Lord na mag-serve ka, mag-serve ka. Kung sinasabi ni Lord na ibigay mo buhay mo sa Kanya, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Dahil ang buhay mo ay galing sa Kanya at para sa Kanya. Amen po mga kapatid. It is from God and for God. Ating buhay ay nakadisenyo para magbigay ng glory sa Panginoon. Ang ating buhay ay nakadisenyo para papurihan natin ang Panginoon. Yung hininga na meron tayo ay galing sa Panginoon. Kaya sinabi ng Bible that everything that has breath, praise the Lord. Amen? Amen? And I hope that you are blessed and you've been encouraged sa salita ng Panginoon na ating mapakinggan sa mga oras na ito, sa maikling oras to. At tuloy-tuloy po ang ating live connect. Huwag niyo po kakalimutan ito, no? Nandiyan lang ang Panginoon palagi sa ating buhay. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo kakalimutan. Tulad po ng sinabi ko, no, nakakabaliw ang problema, kaya isipin mo na lang, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? So wherever you are right now, hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan nyo, can you just close your eyes and we're gonna pray. Hallelujah. So Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan that itong buhay namin ay galing sa iyo at para sa iyo. Salamat na na-remind kami that this body is your temple at dapat magbigay ito ng glory po sa inyo. Salamat po sa gabing ito. Pagalingin mo ang mga may sakit karamdaman. Palakasin mo yung mga nangihina. Paapuyin mo yung mga nanlalamig. At salamat na magawa namin yung kalooban mo sa aming mga buhay. Salamat na itong buhay namin ay para sa iyo. Nakadesign ito upang gawin namin yung pinapagawa mo sa aming buhay. Salamat sa kagalingan na ipagkakalaw mo sa lahat ng may sakit karamdaman. Salamat sa kalakasan. Salamat sa mabiyaya mo na patuloy mong binibigay po sa amin. Yung mga blessing na yan ay galing sa inyo. At alahin ko yung mga blessing na yan ay magbigay ng glory po sa inyo. Salamat po sa gabing ito. Pagpalain mong bawat isa. In Jesus' name, Amen.